na akong dumating. Sinusunod niyo na ba lahat ang aking mga utos? Buong puso niyo na bang sinusunod ang aking mga utos? Kahit abala kayo, unahin niyo pa rin sumunod. Sumunod kayo. Amen. Good morning mga kapatid. Tayo ba'y napapagod na ba? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. At tulad ng sabi ng message ngayon, na sumunod lang tayo ng sumunod, so bawal mapagod. Hindi tayo pwedeng mapagod na hindi pagsunod. Parang pagtibok ng puso. Kailangan wag tumigil ang tibok ng puso natin. Mananatili tayong buhay. Ganon din ang pananampalataya ng Kristyanismo. Hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka titigil ng pananampalataya. Ang umurong, hindi ka lulugdan ng Diyos. Proceed lagi tayo. Press on to perfection lagi, mga kapatid. Sinasabi ng Galatians 6:9 ng ganito. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. So aani tayo ng buhay na walang hanggan kung magpapatuloy tayo sumasampalataya. At ang pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos, yung pamumuhay sa buhay ng Panginoong Hesus na puspos ng pagsunod. Ang buhay ng Panginoong Hesus, puspos ng pagsunod. So hindi na magiging buhay natin, puspos ng pagsunod. Walang tigil na pagsunod. Pwede tayong mapagod sa paggawa ng kasamaan. Doon lang tayo mapapagod. Sa paggawa ng kasamaan, yung paglaban sa kalooban ng Diyos. Doon ka mapagod. Pero yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, bawal mapagod. Kasi ang buhay natin, mga kapatid, pansamantala lang dito sa lupa. Alalahanin mo nung araw na ikaw ay bata pa, malakas pa katawan mo. Ayusin mo, pangalagaan ang katawan mo. Kasi darating ang araw, merong araw na kasamaan sa atin, yung pagtanda natin. Kasi maraming tiisin. Marami tayong tiisin na gaganapin dito sa lupa. Bukod sa laging pagsubok na binibigay ng Diyos sa atin para maging ginto tayo at lumabas ang pagiging totoo natin, maraming tukso ang pahihintulutan ng Diyos sa atin na gawin ng kalaban para tayo tumibay at makapagtiis. Kasi yun ang pagkakatawag sa atin, sabi sa John 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang. Ngunit kayo hinirang ko at kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga. Upang anumang inyong hingi sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So manatili ang bunga. Ang bunga ng mabubuting gawa. Magpapatuloy lang tayo mabuhay, hihinga tayo, mabubuhay tayo sa Diyos. Hindi tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti kasi yun ang pagkakalikha sa atin eh. Nilikha tayo para kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos noong una pa upang ating lakaran. Kaya ang pagkakahirap sa atin ng Diyos, hindi natin hinirang ng Diyos, hinirang tayo. Kasi nakilala tayo ng Diyos sa pasimula pa lang eh. Tayo yung tunay na anak ng Diyos na talagang susunod sa kanyang kalooban, magtitiis tayo hanggang wakas. Marami tayong pagtitiisan eh. Halimbawa, tulad ng sakit, isa yan sa pagtitiisan natin. Kasi as time goes by, pag tumatanda ka, humihina na immune system mo. Humihina ang mga internal organs mo, nagkakaroon ng komplikasyon ng katawan mo, at kung careless ka pa sa pamumuhay, magkakasakit ka. Ngayon, pag nagkasakit ka naman, nandun naman ang mga tiisin. So, titiisin mo naman yun, naging careless ka eh. So, aanihin mo yung tinanim mo. Katulad ko, careless ang naging pamumuhay ko nung araw eh. Nalulung ako sa droge. Sa alak, sigarilyo, bisyo. O ngayon, inaani ko lahat yun. Ang unang inaani ko, na-stroke ako. O sunod na yun. Pahina ng pahina ang katawan. Meron ako sciatic nerve na meron akong lumbar spine na lagi masakit ang lower back pain ko, upper back pain. Pero titiisin mo yun. Kasi yun talaga ang dadaanan eh. Sabi sa Ecclesiastes 12. Binigyan naman tayo ng Diyos ng mahabang pagtitiis eh. Bunga ng Espiritu Santo. Yumaw ka at manatili ang iyong bunga at magsipagbunga kang mabuti.
At ang bunga ng Espiritu Santo, yun ang ibinigay sa atin. Kasi alam ng Diyos, mahabang tiisin ang lalakbayin natin. Kaya nga pinaiiksinan ng Diyos ang panahon para sa mga elect eh. Pagdating lalo ng tribulasyon, pabibilisin na yung panahon na yun. Kasi baka wala na mga ligtas sa hirap na dadanasin. Ngayon, yung tribulasyon natin, ito mga tiisin lang. Kapigatian, pag-uusig. Ito sinasabi ng Ecclesiastes. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw. At ang mga tao na lumapit pagkain sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. So nawalan na tayo ng kaluguran sa pamumuhay ng pagiging matanda. Kasi yung sa inyo, bata pa kayo. Hindi nyo pa nararanasan ng mga 50 and above. Ang dami ng tiisin. Meron kang high blood, meron kang diabetes, meron kang sciatic nerve, neuropathy, meron kang retinopathy, ang sasakit ng katawan mo, masakit ang ulo mo, ang dami mo sakit na nararamdaman. Kasi yun yung araw na ng kasamaan eh. Dadanasin na natin dahil nag-iedad na tayo eh. Kaya kayo, huwag kayong maging careless living nyo. Eat the right kinds of food, exercise. Eh ako, baliktad ang ginawa ko nung araw, nung binata ako eh. Kabaligtad kaya, inaani ko ngayon. Buti na lang may Espiritu Santo, may bunga ng mahabang pagtitiis. Tinitiis ko na lang ang lahat. Kasi hindi pwedeng hindi mangyari sa iyo yun. Kasi tumatanda tayo eh. Humihina ang katawang panlupa natin eh. Kaya papalitan ng glorified body, wala nang sakit. Pero sa ngayon dito, kailangan anihin mo yung tinanim mo. Naging careless living ka, anihin mo sa katawan mo yan. Pero buti na lang nga, may Diyos tayo, natitiis natin lahat. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan, ang mga bituin ay magdilim. So lalabo na mata mo. Magre-reading glasses ka na. Dati ang ganda ng mata mo, 20/20, as time goes by, lumalabo na. Nagkakaroon ka na ng mga depression sa mata. Nagsasalamin ka na. Kasi yun na nga eh, nag-iedad na eh, may hina na eh. Kaya mapalad kayo kung wala kayong diabetes. Kasi pag may diabetes, ang daming komplikasyon. Katulad ko, may diabetes ako, ang daming komplikasyon. Sa mata, sa liver, sa puso, sa lahat. Neuropathy, retinopathy. Sa awa na lang ng Diyos talaga ako umaasa. Yung kagandahan loob ng Diyos, yung awa ng Diyos, yung kabutihan niya sa atin, our body will heal our body. Kasi yung gamot-gamot na yan eh, hindi naman nakakagaling yan eh. Nami-maintain lang. Halimbawa, high blood. Pag uminom ka ng gamot sa high blood, hindi ka naman gagaling sa high blood. Ini-maintain lang yung high blood mo para maging normal. May diabetes ka. Hindi ka naman gagaling sa gamot sa diabetes. Ino-normalize lang para yung komplikasyon hindi lumaganap. Para yung retinopathy mo, neuropathy mo, maging mabagal. Pero hindi ka rin makakalusot eh. At ang mga alapak magsisibalik pagkatapos ng ulan. Ang kaarawan ng tagapag-ingat ng bahay manginginig, huhihina na tuhod mo. Kasi ang tagapagbuhat ng bahay, itong ating tuhod eh. Pag nanginginig na yan, hirap ka ng buhatin ng katawan mo dahil nag-iedad na. Buti na lang may Diyos tayo eh. Natutulungan tayo ng Diyos. At ang malakas na tao ay mapapayuod. Kita niyo yung ibang matatanda na may kurba na yung spinal cord, nakukuba na. Hindi sila straight body. Hindi sila naging athletic nung araw. Kaya ayo, inaanin nila. At ang manggigiling ay mapaglilikat sapagkat siya'y kakaunti na. So mauubos ngipin mo, pustiso yan. Kaya kayo, ituro nyo sa mga anak nyo, pag yung sumasakit ang ngipin, papastahan nyo, huwag nyo mabunot. Pasta. Kasi pag napastahan niya, buo na naman yan eh. Hindi katulad nung araw, panay pabunot kasi na-trauma ako dyan sa sakit ng ngipin eh. Bata pa ako, iyak na ako na iyak ang sakit ng ngipin ko. Kaya nung tumagal na tumagal, kada sumasakit, pinabubunot ko na. Hindi pala dapat. Eh, walang nag-counseling eh. Dapat papasta. Kahit malaki pa butas niya, ipapasta mo pa rin, maaayos yan ng mga dentista. So, buo na naman ngipin mo. Walang mabubunot. Tsaka nadi-display ang mukha kapag nababawasan ng ngipin. Yung pagmuya mo, naiiba pagmuya mo.
Kaya napakahalaga na, alagaan nyo yung ngipin nyo. Kasi mauubos pag edad-edad mo eh. Katulad ko, up and down yung gusto ko eh. Taas at baba na eh. At yung nagsisidungaw sa mga duwan ay mga sisilaw. At ang mga pintuan ay sasarang sa lansangan. Pagka ang tunog ng giling ay humina at ang bawang ay iipiyat. Hihina na rin ang pagdinig mo. Sabihin mo, ano? Ano ika mo? Ano sabi mo, Ining? Hihina na rin ang pandinig mo. At ang isa'y babango sa tinig ng igo. Natutulog ka, konting lakas-las lang doon sa kita na, gising ka na. Konting galaw lang ng daga, gising ka na. Ang hirap na uling matulog. Kasi pag nag-iidad ng tao, pag nagising na, ang hirap na matulog. Oo, sila'y natatakot sa mataas. Nakakalula na. Pag nag-iidad ka, nakakalula na eh. Pag nasa mataas na lugar ka, nakakatakot na sa nalulula ka na. At ang kakilabutan ay mapapasadaan. Pag sa kalsada, talagang ingat na ingat ka dahil para ka masasagasaan lagi. Katulad ko, titanium mo pa ako. Kahit walang dumadaan eh, parang babalabag ako. Ang hina na ng pa ako eh. Na-stroke na ako, titanium pa, kaliwang pa ako. May arthritis pa yung kanang tuhod ko. Talagang binabalda ako ni Satanas, wala lang siya magawa eh. Kasi kailangan pa ako ng Diyos, meron pa akong gagawin eh. Walang magawa si Satanas, protektado ako ng Diyos eh. Ang kailangan lang talagang gawin, mahabang pagtitiis eh. Yung bunga ng Espiritu talaga. Titiisin mo lang yung lahat ng bagay na yan. Para maging sakdal ka at walang bulang. At ang almendro'y mamumulaklak, puputi na buhok mo. Ako, puti na rin buhok ko, nagtitina lang ako. Pinalalagyan ko lang ng tina kay Daniel yan. Kasi mahal pa sa parlor ng tina, 400 yata. Samantalang si Daniel, papahiran lang na ayos na. At ang balang ay magiging pasan. Ang hirap ka ng bumuhat ng mabigat. Kunting pasan lang, hirap ka ng buhatin. At ang pitay manlulupay-pay. So manlulupay-pay na rin yung last mo. Kahit yung last of the flesh mo, manlulupay-pay na rin yan. Hihina na, pati sa pita ng pagkain minsan, humihina na rin. Sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan at ang mga napapangis ay magsisigala sa lansangan. So ibig sabihin, yung mga araw ng kasamaan, ibig sabihin sa araw ng pagtanda mo. Kaya alagaan mo yung katawan nyo habang bata pa kayo, alalahanin mo yung kalakasan nyo, pag-ingatan nyo yung katawan nyo. Huwag na kayo magkakain ng sugar, ng peng sugar. Lason yun eh. Hindi ka naman makakaiwas. Ang Pilipino, malakas kumain ng white rice. Eh, doon talaga nanggaganin ng pagka-diabetes ng Pilipino eh. Sa white rice eh. Tapos, ginawa pa nung inasal na only rice. Pero, in-only rice pa nung mang inasal nun. Lalo magkaka-diabetes yung kasi, siyempre, sayang nga naman eh. Eh, puro dadagdagan. Kada matutunan, yung glycemic index niya mataas. Ang mabababa ang glycemic index, kagaya ng black rice. Alam niyo ba yung black rice? Yun yung forbidden food na tinatawag sa China. Ang pwede lang kumain ng black rice nung araw, emperador. Yung common people, hindi makakakain ng black rice. Eh ngayon, kahit makakabili ka na sa palengke ng black rice, mababa glycemic index niyan. Yung red rice, brown rice. Inano ko na yan eh. Ang pinakamababang nakita ko na glycemic index, yung adlay, 25 lang eh. Pero may nakita ko yung quinoa. Mas okay daw yung quinoa. Yung black rice lang, alam nyo ba na napaka-antioxidant nun? Yung red rice, brown rice, magpalit na kayo ng kanin. Huwag na yung white rice. Gawin nyo, black rice. Hindi naman kamahalan eh. Tumataas pa nga lagi yung white rice eh. Ang presyo eh. Yung mga red rice, brown rice, naka-steady lang presyo. Kasi konti lang bumibili nun eh. Yung adlay rice din. Yung quinoa. Quinoa ako ngayon eh. Tapos na ako sa adlay. Kasi kailangan experiment mo na pangalagaan mo yung katawan mo eh. Kasi kung ano yung kinakain mo, yun ang papatay sa'yo. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba? Huwag kayong kakain ng pagkaalam at kapag kayo, mamamatay kayo. Forbidden fruit din yun eh. Kasi kung ano yung kinakain mo, yung talaga papatay sa'yo, lalo na pag puro sugar. Doon ang gagaling lahat eh.
Yung sa madaming sugar na kinakain, halos lahat naman nakakainin natin, puro may sugar eh. Kasi yun ang energy eh. Yun ang kailangan ng katawan eh. Pero hanggat maaari, konting-konting sugar lang lagi. Laging konti lang. At least may time pa kayo na makapag maging careless. Ako, katulad ko, hindi nga ako naging careless. Kaso hereditary naman ako. Lahi naman namin, meron diabetes. Kaya hindi rin ako nakalunod. Pre-diabetic daw. Ganon din yun eh. Yung diabetic at saka pre-diabetic, ganon din yun. May diabetes ka rin nun eh. Ang daming komplikasyon. Yung mata mo, lalabo. Ang dami mo makikita ispat-ispat na itim. Yung neuropathy mo, yung lumbar spine mo, cervical spine mo, sasakit yan. Lower back pains mo, upper back pains. Yung mga kasukasuan mo, sasakit yan. Yung mga gout, yung pagtaas ng uric acid, sa sugar din nakukuha yan. Yung sobrang sugar sa katawan, ang daming dinudulot na kasamaan sa katawan. Buti pa yung sugar ng prutas eh. Pero ganun pa ba, kung na-diabetic din, hindi rin dapat magkakain na matatamis katulad na mangga. Matatamis yan eh. Mahirap din. Pag kayo naging diabetic, ang dami nyo pagkain iiwasan. Kaya mapalad kayo kung wala kayong diabetes. Makakain nyo pa rin. Pero ano lang, hinay-hinay lang. Kasi pag nag-iedad na kayo, sabi nga, age of 40. Life begins at 40. Life of pain begins at 40. Pagdating mo ng 40, marami ka na mararamdaman. Kaya bago pa dumating ang 40, magbago ka na ng lifestyle, ng kinakain. Tapos lagi ka lang mag-exercise. Yung galaw-galaw lang sa bahay, maglaba ka, magplansya ka, mag-urong ka, magwalis ka, maglinis ka, okay na yun eh. Sa labas, kahit lakad-lakad ka lang. Pag nalalabas ka sa lugar na yun, lakad-lakad lang. Basta pagalawin mo lang katawan mo para mag-circulate ang dugo. Para hindi tumaas ang blood sugar mo, hindi ka maal sa presyon. Maraming bagay na gagawa ng pag-circulate ng dugo. Eh ako wala na eh. Kumbaga sa talagang doon ako sa panahon na pag-ani. Inaani ko na yung araw ng kasamaan eh. Pero even though, okay lang, natitiis naman eh. Ang importante, natitiis na. Kaya. Kung kaya mo lahat ng bagay, may pangyayari sa mga sampalataya eh. Manampalataya ka lang, kaya mo yan. Kaya mo tiisin yan, matitiis mo yan. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng ng pagkaganapan, sabi sa James eh. Mga kapatid ko, ariin yung buong kagalangang buhay na huhulog sa salisaring doktor. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagsitiis. Pagsubok lang yan sa pananampalataya natin, yung mga sakit natin. Kaya nga sabi ni Pablo, pinupunan ko sa aking katawan ang kakulangan ng hirap ni Kristo. Meron siyang sakit eh. Ang sakit pa niya, thorn of the flesh eh. Walang gamot eh. Kasi maraming sakit na walang gamot. Tinnitus, walang gamot doon. Psoriasis, walang gamot doon. Yung rhinitis, walang gamot doon. Yung asthma, walang gamot doon. So para ma-prevent mo yung paglala niya, yung kinakain mo, ayusin mo. Kasi walang mga gamot yan eh. Yung thorn of the flesh ni Pablo, walang gamot doon eh. Pero yung grasya ng Diyos, sapat eh. Sapat lang ang grasya ng Diyos. Kung susunod tayo sa mga sinasabi ng Diyos. Kagaya ng tinatawag, a merry heart is good as medicine. Yung lagi ka lang masaya. Huwag kang magpapapasok ng mga kalungkutan sa buhay mo. Kung may kalungkutan, let it go. Lagi, rejoice forevermore. Kasi it's as good as medicine eh. Ang power daw ng pagiging merry heart, katulad ng gamot. Pero yung bagbag na espiritu, nagpapatuyot ng buto, sabi ng Bible. Ang inyong, at huwag niyo pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganang at wala kayong anumang kakulangan. So, yun ang purpose ng Diyos. Kaya sa Hebrews 10, sinasabi ng Diyos ang ganito. Kasi yun ang purpose ng Diyos sa atin eh. Matutunan natin magtiis. Kasi gagawain ng kaganapan sa buhay mo at wala kang kakulangan. Kaya dumadaan tayo sa maraming tiisin, maraming pagsubok, maraming mga kapighatian. Para magkaroon ka ng pagtitiis. Kasi kung matupad mo ang pagtitiis, tatanggap ka ng gantimpala, sabi sa Hebrews. Basahin natin. Hebrews 10:35-39. Huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala.
sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Upang kung inyo magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsipagtanggap kayo ng pangako. So huwag kang mapagod, gumawa ng mabuti, pagsunod sa Diyos. Parang puso mo, huwag titigil ang pagtibok. Ganon din ang faith natin, araw-araw, laging gumagana pananampalataya. Sapagkat sa madaling panahon siya'y kumaparito'y darating na at hindi magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi siya uurong. Kung siya'y umurong, hindi ka lulugdan ng aking kaluluwa. So magpapatuloy ka lang talaga magtiyag at magtiis. Magtiis na magtiis, magtiyag at magtiyag. Huwag kang papayag na mapagod sa pagsunod sa Diyos. Tiisin mo lang yan, kaya yan. Walang bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin kaya. Nagbigay din ng Diyos ng paraan ng pag-iilag para matiis mo, sabi ng Bible. So ganun lang yun. Kasi ito yung buhay natin, buhay ng pagtitiis. Ito ang buhay ng Kristyanismo. Sabi sa Acts 14:22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So maraming kapighatian, yung pagsubok, isa sa kapighatian yan. Kasi yung sinusubukan, hindi naman masaya yan, subukan kayo, malungkot yan eh. Dadanas ka ng palo ng Diyos pag mayroon kang maling ginawa. Parurusahan ka ng Diyos, ba hindi maganda yun. Malungkot yun. Pero pagkatapos naman yun, nagiging masaya ka. Alam mo, pinalo ka ng Diyos, tinuwid ka, anak ka. Para maging karapat dapat tayo sa langit. Yung mga persecution. Ipi-persecute ka para malaman mo, katulad ka ni Kristo. Matatutuwa ka pag pini-persecute ka. Alam mo, nasa tamang landas ka eh. Sabi ni Kristo, una ako pinersecute, ipi-persecute kayo. Kung ano ginawa nila sa akin, gagawin sa inyo. So napakaraming mga kalungkutan. At sabi naman ng Panginoon din yun sa John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa iyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan nyo ang inyong loob, akin dinaigang sanlibutan. Dito sa lupa, maraming kapighatian. Kasi ano ito, battleground eh. Testing ground eh. Dito tayo inilagay ng Diyos para testingin tayo ng Diyos. Kung tunay tayo. Ngayon, ginawa ng Diyos ang alam ng lahat ng Diyos ang lahat ng bagay sa simula pa lang eh. So alam na niya kung sino yung tunay na Kristiyano. Alam na ng Diyos kung sino tunay sa atin. Kaya tayo napili. Alam na niya eh. Hindi pa nililikha ang langit at lupa eh. At kilala na tayo ng Diyos. At ang plano ng Diyos, maging katulad tayo ni Kristo. Mabuhay ng may kabanalan. Magkaroon ng sakdal na pamumuhay ng kabanalan. So, kung nakilala tayo ng Diyos, tinawag ka. Kasi, kailangan kasi, binigyan tayo ng free will eh. Ay para malaman lang ng Diyos kung sino yung Kanya. Kaya ibinigay yung free will. Kasi kung walang free will, gawin robot, di lahat, payag na. Eh nung ibigay ang free will, malalaman ng Diyos sino yung talaga tatanggap sa Kanya, talaga magtitiyaga, magtitiis hanggang wakas. So nalaman niya na yan. Sinulat na yun sa aklat ng buhay. Yung isinulat niya sa aklat ng buhay, tinawag niya. Yung tinawag naman niya, pinabanal niya. Yung tinawag niya, hinirang naman niya, pinili niya. At yung pinili niya, pinaging tapat naman niya. Ito ang mga tagumpay kay Kristo. Romans 8:29. Hindi katulad ni Lucifer. Kasi alam din ni Lucifer ang pagkakalikha sa kanila kung ano maglilingkod sila sa Diyos eh. At binigyan na ng Diyos sila ng mga kalooban. O aalagaan niyo yung mga magmamana ng kaligtasan. Ay yung mga humiwala eh. Hindi nagpasakop sa pamunuan eh. Nilisan nila yung kanila tahanan. Kaya di sila pinatawad ng Diyos. Inireserve sila para sa sa impyerno. Ngayon, may kalooban din ng Diyos ang sa atin, kaya tayo nilikha. Maging katulad ng Panginoong Jesus, na inilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo kung mabubuting gawa. At huwag kang mapapagod gumawa ng mabuti. Romans 8:29. Sapagkat yung mga nanguna pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So ito plano.
We are predestined to be like Jesus Christ. So, payan ka ba? Kasi may free will ka eh. Kaya ka nandito ngayon, kasama ka ng iglesia itinayo ng Diyos, nakita na yung puso mo sa simula pa lang. Totoo ka. Susunod ka talaga, kaya kita mo, nagtitiis ka. Kahit ano mangyari sa buhay mo, tinitiis mo. Kaya mo magtiis habang buhay. Bakit? Ikaw yung napili, nakilala ka na. At yung kanyang nakilala naman, itinalaga niya maging katulad ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung itinalaga niya, ay kanya naman tinawag. Kaya makikita nyo, tinawag kayo, tinawag tayo. Wala nga sa hinuha ko, sa guni-guni ko na magiging pastor ako. Wala sa isip ko to, yung maging Kristiyano. Ang nasa isip ko, maging gangster, maging bank robber. Yan ang gusto ko, yumaman, maging bank robber. Hindi ito maging Kristiyano, wala ito. Pero nung pala, meron pala gan, alam pala ng Diyos ang puso natin. Alam ng Diyos ang puso natin na, sabagay, kahit nung nagdudurog ako, alam niyo mga kapatid, pag sabog na ako, ang taas ng tama ako, lagi ako nagpe-pray. So Lord, huwag mo kong pabayaan. Hayaan mong alagaan ko itong barkada ko rito. Maging present ang mind ko. Ang lalakas ng tama, walang tigil eh. Prayerful ako no, ay nung pala, talaga may calling na ako. Noon pa, dumadating na sa buhay ko na tigilan ko na yung droga. Hanggang sa tinigilan ko na nga ang droga. Humiwalay na ako sa barkada. Doon na simula ng persecution ko. Binoykot na nila ako, wala na. Ayaw na nila. Kung kasama, doon, nilalayo na talaga ako ng Diyos sa barkada. Kaya ayun, nabuhay na ako na, naghanap na ako na naghanap. At natagpuan ko ang Diyos, seek you shall find it. So, alam ng Diyos kung sino yung mahanap sa Kanya, matatagpuan niya ang Diyos. Kasi nga yun eh, kaya ako nagpapasalamat ako, naligaw ako ng landas. Kasi kung hindi ako naligaw ng landas, hindi maitatama ang landas ko. Kaya salamat sa Diyos eh, na inihanda talaga ng Diyos ang buhay natin. Bata pa lang, inihanda na niya. Kasi kilala na niya tayo. Kaya tignan niyo yung buhay niyo ng bata, balikan ninyo. Pinapatay kayo, hindi kayo mapatay pa. Ako, bata pa ako, pinapatay na ako. Nahulog na ako sa tulay dun eh. Tapos, tumaog yung jeep na sinasakyan namin. Tapos, ang daming pangyari sa barkada na talaga may patayan, nakakalusot ako. Hanggang sa, in-stroke pa ako, hindi pa rin ako namatay. So, may plano ang Diyos sa atin eh. Alam ng Diyos yun eh. Magiging tagumpay tayo. Sabi sa Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. At ang kasama niya ay ang mga tinawag at mga pinili at tapat na daig din. So, glorified na tayo, sabi ng Bible. Nanaig din. Yung mga tinawag, pinili, hinirang, nanaig yun. Conqueror yun. Past tense na yun. Kaya pinaupo na yung Espiritu natin sa langit, kasama ni Kristo. Nakaupo tayo sa kanang trono ng Diyos at malapit nang bumaba ang Panginoong Diyos, kukunin na niya tayo. At pagkatapos na tayong kunin, gagawin na ng Diyos ni Kristo paghahari ng 1,000 taon, kasama tayong maghahari. Merong regalo sa atin o reward sa atin ng paghahari. Tapos pag isinuko na ni Kristo sa Ama ang paghahari, gagawa na ng bagong langit, bagong lupa. Tapos gagawa ng impyerno, dagad-dagad ng apoy, tatapon dun yung mga pupunta sa impyerno, sisimulan na ng Ama ang beginning of eternity. Lahat ng hindi natin nalaman, lahat ng isinilihim ng Ama, sasabihin sa atin doon. Malalaman natin lahat ng katotohanan. Sabi sa 1 Timothy 2:4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y maligtas at nakakaalam ng katotohanan. So kapag naligtas ka, makakaalam ka ng lahat ng katotohanan. Kaya ang ibinigay lang ng Diyos sa atin, ang in-expose niya, paraan ng pagliligtas. Kasi pag naligtas ka, malalaman mo na lahat ng katotohanan eh. Kaya lang, may nakikita tayo sa Bible na intriguing. Ano ba yung sinabi ng 7 kulog? Hindi naman sinulat, hindi natin alam yun. O ano ba yung anghel na Opanim? Bakit may isang mata at may mga wil? Ang dami-dami. Ano ba yun? O sa langit na natin malalaman. Ano ba yung seraphim tsaka yung cherubim? O sa langit natin malalaman. Ang targetin mo, huwag kang magsawang sumunod sa kalooban. Huwag kang mapagod. Huwag kang mapapagod, sabi sa 2 Peter 3:17.
Kasi pag nandupay-pay ka, nanghinga ka, napagod ka, hindi mo tatanggapin yung pangako. Kinakailangan nyo ng pagtitik upang magawa ang kaloob, magsipagtamo kayo ng pangako. Ito sabi niya, warning sa atin. Kaya nga mga minamahal, kaya mga nalalaman na ninyo, ng una, ang lahat ng bagay, ay magsipag-ingat kayo, baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Kaya ang sabi ng message kanina, sumunod lang kayo ng sumunod eh. Huwag kayong magsawang sumunod. Sabi ng prophet, yun din ang sinasabi ng message ngayon eh. Huwag kayong mapagod sa pagsunod. Tatanggap tayo ng gantimpala. Siyempre, biruin mo, eternal life eh. Walang katumbas ng yung halaga, eternal life eh. Kaya nga pinababayaan na ng Diyos yung masasama eh. Hamong magkaginhawa naman sila kasi eternal damnation yun, ipapasok ng Diyos sa kanila eh. Biruin mo, eternal damnation, wala hanggang kaparusahan, habang tayo walang hanggang buhay na napakasaya mo sa langit. Samantalang itong pupunta sa impyerno, minu-minuto, segundo, talagang naghihingalo, hindi naman namamatay. Eternal death eh. Meron silang eternal damnation. Kaya napakahalaga na itong panahon natin dito, itong ginugugol natin, sabi sa Luke 1:75, na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating kaaway, ay paglingkuran natin siya na walang takot sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. All the rest of our lives. Ang kaya nga ang ginamit ko sa inyong revelation dyan, yung 40 years ni Moses. Kasi 120 years old lang, sabi ng Diyos eh. Ang ginamit na model ng Diyos, si Moses. Yung first 40 years niya, nabuhay siya ng solong buhay niya. Eh, bilhin mo, Prince of Egypt eh. Lahat ng layaw nagawa ni Moses. Lahat ng aral ng Egypt, alam niya. O yung next 40 years niya, calling na, tinawag na siya para trainingin siya, para maglingkod. Dinala siya sa Mount of Sinai, nakausap niya sa burning bush. Tinraining siya ng Diyos. Tapos yung last 40 years niya, pagsusugo na, para iligtas niya ang bayang Israel, paglilingkod na, ganun din tayo. Yung first 40 years niya, sa inyo yun, di ba? Naranasan mo lahat ng gusto mo sa buhay mo. Nung bata ka, binata ka, binatilyo ka, dalaginding ka, dalaga ka, nagawa mo mga gusto mo, di ba? Tapos tinawag ka na ng Diyos, pumayag ka, kasi alam ng Diyos, totoo ka. So nung tawagin ka ng Diyos, sa panahon na ngayon, para maglingkod. At ang paglilingkod mo, sabi yan sa Romans 12:1. Yun ang paglilingkod, Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan ng isang haing buhay. Banal, kaaya-aya sa inyo, na inyong katampatang pagsamba, reasonable service. Yan ang pagsamba. Yung paglilingkod, pagsamba. Iaalay mo doon yung katawan mong buhay. Kasi yan ang gagamitin ng kaluluwa. Ano gagamitin ng espiritu kaluluwa mo para sumunod siya? Hindi yung katawan. Ang katawan, nandiyan ang lahat ng kasalanan. Basura yan eh. Kaya hindi dadalhin sa langit yan. Basura yan. Papalitan yan. Ang katawan natin, basura. Diyan ang lahat ng kasalanan, nananahan. Kaya sabi ni Pablo, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti. Hindi yung mabuti ginagawa ko, hindi masama. At nalalaman ko na ang kasalanan nananahan sa aking katawan ang gumagawa, hindi ako ito. Yung kasalanan nananahan sa ating katawan. Kaya alam ng Diyos yun eh. Kaya tayo pag nagkukulang, nagkakamali, humihingi na, pinatatawad agad tayo ng Diyos. Pinagpala tayo, hindi na binibilang ang kasalanan. Kasi alam ng Diyos yun. Habang nakatapak tayo sa lupa, madudumihan ang paa mo. Kaya sabi ni Kristo, maglinisan kayo ng paa eh. Pray to one to another. Kaya ginawa niya, di ba, yung Maundy Thursday, nagkaroon ng Last Supper, nilinis niya yung paa ng mga apostol. Ganon din tayo eh. Lilinisin din natin ang paa ng ating mga kapatid. Ibig sabihin, pray to one to another. Pag may nakita kang kapatid na nandulupay-pay, nangihina, nawawala sa faith, imbis na sisihin mo, sumbatan mo, pagsabihan mo, i-pray mo nang i-pray. Hanggang sa makita mo, kumikilos ang Diyos sa kanya. Prayer lang. Pray all kinds of prayer. Prayer can move mountain. Panalangin ang pinakamabisa sandata. Yun ang ginawa ng Panginoon Diyos, puro prayers. At umaakit siya sa bundok, nalalangin magdabag. At pagbaba niya, naglilingkod na siya.
Nagre-recharge siya through prayers. Kasi ang mga tao, nanlolobat tayo eh. Para mga ano lang yan, cellphone yan eh. Kaya lang, i-maintain mo yung cellphone mo na 85%. Yung mga bagong cellphone ngayon, may regulator na eh. Tumitigil ang pag-charge niya hanggang 85%. Kasi pag sumusobra, baka masira agad baterya. At huwag mong i-drain. Yung isi-zero mo talaga, huwag. Kapag i-charge mo siya, yung hindi drain. Tapos, pag 85% na, itigil mo na ang pag-charge, hahaba buhay ng baterya mo. Ganun ang ginagawa din ng Diyos sa atin eh. Nire-regular niya, mini-maintain niya yung 85% sa atin ng ano. Kasi pag naglobat tayo, huwag ka na masobrang lobat. Baka hindi ka na makapag-pray pag sobrang kang lobat. 9%, 10%, i-charge mo na. Mas maganda araw-araw ka mag-charge, minu-minuto. At ang charging natin is through prayers. Yun yung hotline eh, prayers eh. Ang panalangin ng matuwid, malaking nagagawa niya. Kaya kung lahat tayo nagiging matuwid na nalalangin, lahat ng prayers natin, dinggin ng Diyos. Kaya nga, meron tayong prayer warrior every Thursday. Kung 2 o 3 ang humingi ng anong bagay, dinggin ng Diyos. Kaya nga, naging bahagi na tayo ng ministry ni Cristo sa huling araw. Pinagpe-pray na natin lahat ng mga tao, nakabilang sa bilang ng hentil. Kaya tayo nagsasama-sama sa Zoom app. O tapos minsan nagkakaroon tayo ng tanungan, nagkakaroon ng mga revelation. Maganda, active tayo magkwentuhan dun eh. Magtanungan lang tayo na kahit walang kakwenta-kwentang tanong, itanong mo. Kasi alam nyo yung walang kwentang tanong pag tagal-tagal, magkakaroon ng kwenta. Magkakakwentuhan tayo dun eh. Magkakakwenta na usapan. Mga kapatid, kung anong message ni Lord kanina sa prophet, hindi na message ng preaching ngayon, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Amen.